Hi guys, so tanong ni Kiyohei. Sir, need po ba ng prescription if magdadala ng Biogesic? Need ba prescription pen? No need prescription. Kasi ano lang yan over the counter. Magdala ka ng Biogesic kasi walang Biogesic dito. Tsaka hiyang na kasi tayo. Kung sasabihin ng iba na, ay, wag na kayo magdala ng gamot, maraming gamot dito. Marami nga, pero kailangan ng prescription or pirma ng doktor mo. Yeah. So, mas okay yung meron kang bako. Magdala ka ng Diatab. Diet tab, kasi iba yung gatas niya. Yes, correct. Ano pa, friend? Ano pang mga gamot? Yeah. Suggestion? Gamot. Alaxan, ganon. Decolgen. Para pain reliever. If Saridon. ever. Saridon, yes. Yun. Maintenance kung maintenance. Bye. Hello Ma'am Love Jessel. Sir, kung BS Ed sa high school lang talaga makaka-apply, may chance ba sa LM? Parang overwhelming po ang high school students dyan. Yes ma'am, kung high school ka, yung teaching certificate mo would probably grade 6 to 12. Pero pag charter school, kasi ako charter school ako, ang teaching certificate ko 6 to 12 din. Pero ang tinuturo ko ngayon, kinder to 8th grade. So, hindi talaga strict yung charter school when it comes to teaching cert as long as may teaching certificate ka. Pero yung charter school, mas medyo may maliit yung sweldo compared sa district. So, ang difference is like $1,000 or $2,000. Pero ang maganda sa charter school, may extra adult ka, yung para-professional per classroom at mas konti yung population per classroom ng charter school. Actually, yung high school mas okay compared sa middle school. So, yun po. Sir J, do you think for a first-time applicant, H1B is possible or lahat po J1 dadaan? Just wondering po. Thanks. Pwede po kayong mag-H1 or J1. Depende po kasi yan sa school or district, no, kung willing silang magkaroon sila ng H1B na teachers. So, sa ganyang yung diniscuss ko before, yung iba natatakot na nga kumuha ng H1B teachers ng mga Pinoy kasi yung iba daw nagta-transfer ng school after, which is, parang tinake advantage lang yung school tapos lilipat na ng ibang school after. Pero mas maraming Pinoy yung nagstay sa school as H1B. Ako, ang gusto ko lang dyan sa H1B is para hindi na ako makapagturo pag na-citizen ako kasi nakakapagod. Pwede ka na maghanap ng ibang trabaho. Pero possible po talaga. Meron talagang mga vacancies ngayon na H1B, J1 teachers. Hello Sir Hido, kawawa po pala Pinoy teacher sa US lalo kapag na-terminate. Ano po magandang gawin para ma-renew lagi? Ano po magandang state or school na safe ang Pinoy? So I will say it again ha. Walang nag-imbita sa atin na pumunta dito. We applied on our own for greener pasture for our family. So dapat we have to do our best. Yun lang, do our best na para makuha tayo ulit next year, ma-renew yung kontrata natin. Kasi matalino naman tayong Pinoy. Actually, yung mostly nga yung teachers dito, ewan ko lang, pero mas magaling pa magturo yung Pilipino. Kaso, dun tayo sa classroom management nahihirapan kasi iba yung mga bata dito. Yung unang taon ko parang natatakot pa ako ng mga bata. Pero ngayon, pinapagalitan ko na talaga kapag nagkamali sila. So, that confidence that you have will develop as the years go by, every school year. And Arizona yung... Hi Dang, Jessie, and Louie. Congratulations. Congrats. Finally. Mrs. what? Mrs. Diabu. Kano Diabu. Oh, yeah. See you po, Hundang. Congratulations. God bless Louie and Jessie. Shout out from Page, Arizona. Manglibak na tapuhon ha, kay silingan naman mo. So, silingan mi manglibak. Standby ra ko ato nang gulpihon tanan atong chika. Mauli may pohon. Pohon December Kaloyan maing lawas. God bless ninyo Dang. May your wedding be blessed with love and happiness, Char. Congratulations Dang, love you. Amen. Amen. We love you both. Bye. See you soon. Hello Sir Rio Ben. Lahat po ba ng subject tinuturo mo or major mo lang? In my case, major ko lang kasi bachelor ako at master sa PE, Music Art, PE Health MAPE, no? So, tinuturo ko ngayon PE at art. Sa ibang teachers naman, kasi small school ako,
Isang teacher, nagtuturo sila ng math, subjects, ELA or English Language Arts, Science. Parang walang history nga, walang masyadong history ngayon sa school namin eh. Depende talaga siya sa school kung gaano kadami yung ano niya. Gaano kadami yung teachers, kung pwede ba sila magturo by major or kailangan ba sila magturo na may own classroom sila and parang teach all yung nangyayari. So, ang maganda lang sa school namin, may para-professional kami each classroom. So, malaking tulong siya sa pagmamanage ng behavior ng mga bata. Hello, Sir Jao Kun. How about GSIS, sir? Kailangan ba mananghid? Actually, wala ko nananghid po sa GSIS. Kaya automatic mo po na sa payslip. Makita nila nung na-stop na ang payslip, na-stop na imong sweldo. So, wala na po sila yung nadawat. So, what I did, actually, dako kaayo og interest ang GSIS. Kay pilar to kabulan, wala gani ka-uptig one. Mga 10 months ko wala kabayad and ang interest was already 10K or 8K. So, og priority ni mga bayaran ang GSIS ko bayari. Especially if plano pa ka mo balik sa government service. Ako lang gibayaran kay nada ko makuha nga 100 plus puhon. So, akong gibayaran na is 30K. So, ang akong gibuhat manggod, wala na ako siya. Ang akong mga utang, wala na ako gi-staggered kada bulan gani. Akong gigulpi like, this month RBBI, next month East West, next month kanina po nga bangko. So, nay mga interest. Hello Farah, ano bang kaibahan po sir? Curious lang po. Kaibahan sa mga estudyante, of course, iba yung nationality, and then iba yung kultura, and iba talaga yung buhay. It's such a different life compared sa Pilipinas na comfort zone natin, malapit yung pamilya natin. You know, dito parang, parang malilimit yung mga gusto mong gawin. Kasi hindi ka taga dito, there's always that fear na matatakot ka na baka magkamali ka or mapahamak ka kasi andito ka. Lalo na sa paghahandle ng mga estudyante. On your first year, parang medyo nakakatakot pa eh. Parang ako ayoko pang pagsabihan yung mga bata nung una, pero ngayon parang alam mo na paano sila pagsabihan, alam mo na paano sila i-disiplina. So, pero kung i-compare mo sa Pilipinas, mas may respeto yung mga bata natin. I'm a flower heart, and sabi ni ma'am, yet through my professor resigned just for a month because the children there are not behave unlike here in the Philippines. It's, it's a different country, so wala namang, no one told you to apply here. It's like you applied on your own, so you have to take the risk and have the open mind and heart to teach the children here because it's cultural exchange, no? So you will really know what culture they have. Pero kung yun ang decision ng professor nyo, then if it's for his or her mental and emotional health, being yung homesickness, yung depression, cultural adjustment, culture shock, mangyayari talaga yan. Pero there's an assurance na yung admin at teachers will really help you para maka-adjust ka dito. So, ganun talaga. Kaya may classroom management tayong tinatawag para maka-help sa... Maraming nag-PPM sa akin dito sa TikTok, no, kung kumusta daw ang buhay dito sa USA as a teacher. And that's normal, that's valid kasi nakakatakot naman talaga mangimbang bansa, lalo na sa pagtuturo. So, what I always say is, mahirap talaga, yun yung reality, mahirap magturo sa Amerika. Hindi, kakaiba yung mga bata dito, kakaiba yung kultura nila. But the assurance that I can say is that you will get used to it. Masasanay ka, matututo ka, lalabas ang mga strategies at classroom management na hindi mo alam before, na ngayon kaya mo palang gawin sa classroom. And mag-iiba talaga yung buhay mo financially. So, ang masasabi ko, kung gusto mo pumunta dito, have the brave heart to pursue your dream in coming here. Hi ma'am, Life with Gavin. Di ka po sir nag-monthly over-the-counter nang dumating ka sa US po? Nag-over-the-counter ako, ate ko yung nagbabayad. And then kahit wala ng yung power of attorney na paper, okay lang kasi ang gagawin lang naman nila is hahanapin yung name mo, yung magkano yung balance mo. So that was the first thing I did for the first year
na mabayaran talaga yung goal is mabayaran talaga yung mga utang, no. So yun, si ate ko yung pumunta doon sa mga banks, siya yung nagbayad, and then may resibo din na ibibigay sa iyo as proof na nagbayad ka until na matapos and parang may cleared ka na wala ka na talagang balance sa kanila. Hope that helps po. Hi Ma'am Tin, ano po yung mga reason bakit po yung ibang teacher hindi na-renew or na-force mag-resign? May ibang community talaga na hindi safe para sa mga Pinoy. Yung iba lumipat, no, kasi yung mga estudyante nagdadala daw ng baril or may mga marijuana, ganun. So hindi na safe para sa kanila. And depende rin yan sa admin kung i-renew kanya, kasi yung natin, kontrata 1 taon lang. Every year magre-renew, every year magre-renew. So hindi talaga assurance na pagpasok mo 5 taon ka agad. 1 taon lang yung kontrata mo. Tapos depende na yan sa iyo or sa admin kung gusto mo pa magpatuloy or gusto mo na lumipat. Importante lang yung third year mo, yung school na yan, dapat dyan ka na talaga, kasi yung third visa mo na yan extension ng visa mo na yung third year mo. So 3rd to 5th year, dapat same lang yan. Hello Ma'am Catastrophe Black. Sir, sa workmates or co-teacher, paano naman ang relationship and mga activities din similar to lax sessions and incest dito sa atin? We call it here PLC, no? Yung PLC learning, kalimutan ko na, no? PLC Learning Center, something like that. So, may once a month, may kami PLC. Once a week. Every month, may training din. Before the school starts, 2 weeks din yung training. May mag-guide talaga sa'yo, and willing sila tumulong sa atin kasi alam nila magsa-struggle yung mga bagong teachers, especially galing sa ibang bansa. Sa relationship, super okay. Nagbo-bowling kami, nagiinom kami, nagpa-party kami. So, maganda yung relasyon naman ng mga teachers dito, and alam nila yung boundaries nila. Tayong Pinoy, parang oo tayo ng oo. Sila dito kung ayaw nila. Hi Ma'am Kiji. Sir, ano mga dinala mo dyan sa US? And tips din po sa pagpack at pagbiyahe sa US. Ito po ma'am, nasa YouTube ko po yung packing tips. And then, ang pinaka-importante is yung mga documents mo. Importante yung documents. Pangalawa, yung mga gamot, kasi kailangan dito ng prescription. So, kung gusto mo na meron kang gamot agad, magdala ka na ng Alaxan, Biogesic. Ako sensitive yung tiyan ko, kaya nagdala ako ng probiotic powder galing sa Generics Pharmacy. Kasi yun yung sa akin sensitive yung tiyan ko sa mga pagkain. Ang dami kong dinala. Nung umuwi ako ng summer, nagdala din ako ulit ng mga gamot. Sa damit naman, maraming mabibilhan dito. Kung ayaw mo ng branded, meron namang thrift store para siyang ukay-ukay or second hand. Actually, dala ko lang dito isang 7 kilos, isang 22 kilos. Kasi hindi ko alam, pwede palang dalawang 22. Hello po sa mga nag-a-apply pa dyan. Meron po tayong vacancy. May na-receive akong email galing sa Nogales. Nogales is boundary na yan ng Arizona and Mexico. So kung gusto mo pumunta ng Mexico, makakapunta ka agad kapag nasa Nogales ka. So still in Arizona, ito po. So makikita nyo dyan, Nogales. Hanapin nyo po sa Google Nogales. Meron po sila girls, physical education teacher, elementary teacher, 3rd grade, heads, girls, flag football, girls, physical education teacher. Applications between May 12 and May 19, 2024. So, may mga Pilipino na din dyan sa Nogales, no? May isa din akong kaibigan nandyan sa Nogales. So, please search it sa Google. And then, mag-submit po kayo ng application nyo, and don't forget to pwede nyo rin email ang principal para mapansin yung application. Nakalungkot, 5 years yung cousin ko sa USA, uwi din siya kasama family niya. Yes, that's the reality of J1 visa, no? 5 years lang talaga. Pero ang maganda dyan, 2 years ka sa Pilipinas, pwede ka naman bumalik. At pagbalik mo, pwede mga H1B yung applyan mo ng mga school. Mas advantage na kasi nakapunta ka na dito, mas mataas na yung experience mo. Pero yun nga, parang it will take you years para mag-adjust dito, no, sa environment, sa pagkain, sa mga bata. Tapos fully adjusted ka na sa 5 years, so uwi ka lang.
Pero it's still a blessing and opportunity to be here. Kaya kung wala ka ng planong bumalik, wala na silang planong bumalik, dapat mag-ipon talaga ng pera para no need ka na bumalik. But mostly nga sa mga may family, may mga anak, goal nila is makabalik sila as na pwede sila maging resident for the future of I their wanna kids. congratulate everyone, J1 and H1B teachers. Another school year is over. Congrats to all of us, no? Na-survive na naman isang school year. Kaya ngayon, time to jogging. Tingnan nyo yung lugar namin. Ito yung lugar namin dito sa Arizona. Kaya isa sa tourist capital to sa Arizona. Kaya enjoy na enjoy ako ngayon nag-hike and excited for my first summer here in the US. Last year umuwi kasi ako kasi kasal ng ate ko. And 2022 dumating ako dito was after summer. Kaya I'm just here ready and excited to spend summer in Arizona, USA.